pang love life pala to. Teka lang. Syempre, Okay lang girlfriend naman. na. Okay lang naman. Ikaw, kamusta naman? May love life ba si Cole? Ano bang nagpapakilig kay Cole ngayon? K-pop lang eh. Ako pera! Ako nandito para doon. Alipin mo Anyway. sa lapi. Yes. So ayun na nga, basahin na ba natin yung letter na Yes. nagpadala sa'yo? Let's G. Arat na. Game, arat na. Ito na nga, may nagpadala ng letter sa atin ngayon. It's from alias A. Ikaw yata yan eh. Starting letter po ng pangalan ko ay C. DJ Cole po, hindi po letter A, hindi po ayaw. Ang sabi ni A ay, Dear Hearts to Mike, Hi, you can call me A. I'm 20 years old and I live somewhere in Laguna. Not too far from the city, pero tahimik enough para marinig ko ang sarili kong isip kapag gabi. May crush ako. Walang ligawan. Walang aminan. Walang big moments na parang sa movies. Pero, araw-araw ko siyang naiisip. Kahit wala namang nangyayari, kahit walang bago. Nagsimula lang siya sa simpleng usapan, yung tipong hindi mo naman ine-expect na hahaba. Pero biglang, alas 12 na pala ng gabi at parehas pa rin kami gising. Minsan, kumain ka na ba? Minsan, reklamo sa school. Minsan, tawa lang sa bagay na kami lang nakakagets. Tapos, biglang may mga araw na hindi siya nagre-reply. Hindi galit, hindi rin cold, parang nawala lang. Doon ako nagsimulang mag-isip. Hindi ko alam kung may meaning ba lahat ng yon o sadyang ganun lang talaga siya, mabait siya. Kasi ganun naman 'di ba? May mga taong ganun, marunong makinig, marunong magbigay ng oras, pero hanggang doon lang pala. Ang hirap magbasa ng signals kapag ayaw mong umasa sa wala, pero ayaw mo pa rin palampasin kung sakali. Kaya tahimik lang ako, nag-o-observe, nag-iingat, nagpapanggap na chill lang. Pero sa totoo lang, umaasa pa rin ako kahit kaunti. Umaasa ako kapag yung una kong naiisip pag may magandang nangyari. Umaasa ako kapag napapangiti ako sa pangalan niya sa notification bar. Umaasa ako kahit sinasabi ko sa sarili ko na wag masyado. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung unfair ba to sa akin. Kasi wala naman siyang pinapangako. Wala naman siyang sinasabi. Pero bakit parang may part sa akin na nag-hold on? Siguro kasi may mga pagkakataon na ramdam ko yung may connection. Yung hindi mo ma-explain pero andon. Yung parang may mutual understanding kahit walang salita. Pero baka ako lang yun. At doon ako natatakot. Takot akong magising isang araw na ako lang pala mainiingatan na ganitong feelings. Takot akong malaman na para sa kanya, normal lang pala ang lahat. Samantalang ako, pinag-iisipan ang bawat detalye. Hindi ko naman gusto ng assurance agad. Hindi ko rin gusto ng big confession. Gusto ko lang sana ng linaw. O kahit sign lang na hindi ako nag-iisip mag-isa. Kasi ang hirap magmahal. Or kahit magka-crush ng tahimik. Walang maliwanag na simula. Walang malinaw na direksyon. Tanong ko lang, hanggang kailan ba dapat ang ganitong feeling? Yours truly, A. Natatawa ako, sorry. Sabi kasi nung kasama namin dito, mag-comment wala akong ma-comment. Hinihintay ko matapos yung binabasa niya. Sobrang haba. Speechless siya. Sobrang haba nung letter. Wala akong ma-comment. Anyway, so ayun. Kamusta naman? Ano naman masasabi mo dun sa nabasa mong letter? Ang masasabi ko lang ay self-aware naman siya. Hindi pa siya papuntang deluluness. Tama. Yes. So ayun, ako wala talaga ako ma-comment. Sis, bakit ba ako nandito eh? Hindi ko rin alam eh.
Siguro tama na yan, mag-aral ka na. Mag-aral ka na lang muna, be. Kaya nga, kaysa nag-aabang ka ng reply niya, Tama. mag-aral ka na lang mabuti. Tama. Ay, focus on yourself. Oo nga, gayahin niyo si Cole. Diba? Tama, Pa-DJ na lang. Kasi naman may love life ka, di ba? Wala ka naman pera. Tama, dun tayo sa pera para may pang-concert tayo. Tama.